Kabanata 23. Ang mga tuntunin tungkol sa katarungan. Huwag kayong gagawa ng anumang pahayag na walang katotohanan. Huwag kayong magsisinungaling para lamang tulungan ang isang taong may kasalanan. Huwag kayong makikiisa sa karamihan, sa paggawa ng masama o sa paghadlang sa katarungan. Ngunit huwag rin kayong kikilingan ang mahihirap dahil lang sa kanilang kalagayan. Kung makita ninyong nakawala ang baka o asno ng inyong kaaway, hulihin ninyo ito at dalhin sa may-ari. Kapag nakita ninyong nakabuwal ang asno ng inyong kaaway dahil sa bigat ng dala, tulungan ninyo ang may-ari upang ibangon ang hayop. Huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ang mahihirap. Huwag kayong magbibintang ng walang katotohanan. Huwag ninyong hahatulan ng kamatayan ng isang taong walang kasalanan. Paparusahan ko ang sino mang gagawa ng ganoon. Huwag kayong tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa tao sa katwiran at ikinaapi naman ng mga walang sala. Huwag ninyong aapihin ang mga dayuhan. Naranasan na ninyo ang maging dayuhan sapagkat kayo man ay naging dayuhan din sa Ehipto. Ang 7 taon at ang 7 araw. 6 na taon ninyong tatamnan ng inyong mga bukirin at 6 na taon din ninyong aanihin ang bunga. Sa 7 taon, huwag ninyo itong tatamnan at huwag din ninyong aanihin ang anumang tutubo roon. Bayaan na ninyo iyon sa mga kapatid ninyong mahirap. At ang matira ay ipaibayan na ninyo sa mga maiilap na hayop. Ganoon din ang gagawin ninyo sa inyong mga ubasan at taniman ng olibo. 6 na araw kayong magtatrabaho, ngunit sa 7 araw ay titigil kayo sa paggawa upang makapahinga rin ang inyong mga baka, asno, alipin at ang mga manggagawang dayuhan. Pakinggan ninyong mabuti itong mga sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong mananalangin sa mga Diyos-Diyosan, ni babanggitin man ang kanilang pangalan. Ang 3 pangunahing pista. Ipagpipista ninyo ako ng 3 beses isang taon. Ipagdiriwang ninyo ang pista ng tinapay na walang pampaalsa. Tulad ng sinabi ko sa inyo, 7 araw na huwag kayong kakain ng tinapay na may pampaalsa. Ito'y gagawin ninyo sa takdang araw ng unang buwan, ang buwan ng pag-alis ninyo sa Ehipto. Walang haharap sa akin ng walang dalang handog. Ipagdiriwang din ninyo ang pista ng pag-aani tuwing aanihin ninyo ang unang bunga ng inyong mga bukirin. At ipagdiriwang din ninyo ang pista ng mga tolda sa pagtatapos ng taon. Sa pitasan ng ubas at ng mga bungang kahoy. 3 beses isang taon. Lahat ng lalaki ay haharap sa Panginoong Yahweh. Huwag ninyong sasamahan ng tinapay na may pampaalsa ang mga hayop na ihahandog ninyo sa akin. At huwag ninyong hahayaang matira sa kinabukasan ng taba ng mga hayop na handog ninyo sa pagpipista para sa akin. Dadalhin ninyo bilang handog sa bahay ni Yahweh na inyong Diyos ang mga pinakamainam na unang ani ng inyong mga bukirin. Huwag kayong maglalaga ng tupa o batang kambing sa gatas ng sarili nitong ina. Mga pangako at mga tagubilin. Magpapadala ako ng anghel na mangunguna sa inyo. Pangangalagaan niya kayo sa inyong paglalakbay at papatnubayan hanggang sa lupaing inihanda ko sa inyo. Papakinggan ninyo siya at susundin ang lahat ng sasabihin niya sa inyo. Huwag ninyo siyang susuwayin sapagkat lahat ng ginagawa niya ay sa pangalan ko at hindi niya kayo patatawarin kapag nagrebelde kayo sa kanya. Kung susundin ninyo siya at gagawin ninyo ang mga sinasabi ko, ipaglalaban ko kayo sa inyong mga kaaway. Pangungunahan kayo ng aking mga anghel patungo sa lupain ng mga Amoreo, Heteo, Perzeo, Kananeo, Hivita at Jebuseo at sila'y lilipulin ko. Huwag ninyong yuyukuran o sasambahin ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ni tutularan ang kanilang ginagawa. Durugin ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan pati mga haliging ginamit nila sa pagsamba.
Akong si Yahweh ang siya lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain at inumin at ilalayo sa anumang karamdaman. Isa man sa mga babaeng Israelita ay walang makukunan o mababaog, at bibigyan ko kayo ng mahabang buhay. Dahil sa gagawin ko, masisindak ang lahat ng haharap sa inyo. Malilito ang mga bansang makakalaban ninyo at magtatakbuhan dahil sa takot. Habang kayo'y papalapit, guguluhin ko ang inyong mga kaaway at palalayasin ko ang mga Hivita, Kananeo at Heteo sa kanilang lupain. Hindi ko muna sila paaalising lahat sa loob ng 1 taon para hindi mapabayaan ang lupain at nang hindi dumami ang mga maiilap na hayop. Unti-unti ko silang paaalisin hanggang sa dumami ang inyong mga anak. Ang magiging hangganan ng inyong lupain ay mula sa dagat na pula hanggang sa dagat Mediteraneo at mula sa ilang hanggang sa ilog Euphrates. Ipapalupig ko sa inyo ang mga taga-roon at sila'y inyong palalayasin. Huwag kayong makikipagtipan sa kanila o sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Huwag ninyo silang patitirahin kasama ninyo sa lupaing sasakupin ninyo, at baka mahikayat nila kayong magkasala sa akin. Kapag pinaglingkuran kayo ninyo ang kanilang mga Diyos-Diyosan, iyon ang magiging simula ng inyong kapahamakan. Kabanata 24. Pinagtibay ang kasunduan. Pagkatapos, sinabi naman ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka rito sa bundok. Isama mo sina Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 sa mga pinuno ng Israel. Sumamba kayo sa lugar na malayo sa akin. Ikaw lamang ang makakalapit sa akin. Sabihin mo naman sa mga taong bayan na huwag aakyat sa bundok." Lahat ng iniutos ni Yahweh ay sinabi ni Moises sa mga Israelita. Ang mga ito naman ay sabay-sabay na sumagot. Lahat ng iniuutos ni Yahweh ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ni Yahweh. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamitin bilang handog sa pakikipagsundo kay Yahweh. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang sumagot ang mga Israelita. Susundin namin ang lahat ng utos ni Yahweh. Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winiksikan ng mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ni Yahweh sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Umakyat nga sa bundok sina Moises, Aaron, Nadab, Abihu, at ang 70 pinuno ng Israel. Doon nakita nila ang Diyos ng Israel. Ang kanyang tuntungan ay parang bughaw na safiro at nakakasilaw na parang langit. Ngunit walang masamang nangyari sa kanila kahit nakita nila ang Diyos. At sila'y kumain doon at uminom. Si Moises sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Umakyat ka rito. Maghintay ka at ibibigay ko sa iyo ang mga tapyas ng batong kinasusulatan ng mga kautusan at ng mga tagubilin. Sinulat ko ito upang maging tuntuning, ituturo mo sa mga tao." Umakyat nga si Moises, kasama ang lingkod niyang si Joshua. Bago siya lumakad, sinabi niya sa mga pinuno ng Israel, Hintayin ninyo kami rito. Kasama ninyong maiiwan sina Aaron at Hur. Sila ang inyong lapitan sakaling magkaroon ng anumang usapin sa inyo." Umakyat si Moises sa bundok at ito'y natakpan ng ulap. Ang bundok ng Sinai ay nalukuban ng kaluwalhatian ni Yahweh. 6 na araw itong nabalot ng ulap. Nang 7 araw, si Moises ay tinawag ni Yahweh mula sa gitna ng ulap. Nakita rin ng mga Israelita
ang kalawalhatian ni Yahweh na parang nagniningas na apoy sa taluktok ng bundok, at unti-unti siyang natakpan ng ulap habang umaakyat. Nanatili siya sa bundok sa loob ng 40 araw at gabi.